O, sana hindi ganon. Dapat year-round, no? Until magbalik si Lord at sana maging ihimplo po tayo. Okay? Salamat, no? May mga, itong ating mga young people, at least unti-unti nang lumalabas sa kanilang shell. Parang hermit crab. So, mapalis pa yan pag naka-music workshop at magmaganda, magkaroon pa tayo ng voice lesson. No? Ma-improve pa, mga kapatid. Okay? Si Christine mamaya, nakita ko si Christine. Sana si Christine? Mag-memory verse ka? Kay late ka? Lahat na mag-attend ng camp sa Wednesday. Make sure, Sir Alden, dapat ipa-Wednesday. No? Pag walang Wednesday, sa Wednesday, no camp. Forget the camp. Dapat andito sila lahat. Okay, may mga candidate for baptism, isama sana sila. Para makamemorize din sila. Kaya baka pagdating sa Gitsemane, di pa nila alam. No? Mahirap kung doon na sila maano. At of course, no, hindi i-allow na mag-attend ng camp pag di na-memorize ng verse. Kaya doon sa Jensen, wala ng verse memorization. No? Dito lang, sa youth rally, sa Friday na. Kaya double time, yung si James, no? Double time. Kuya James, ito, prospect ba ito magsama si Benz? Bakit di na-memorize? Di pwede smile dito sa, di natatanggapin ang smile dito. Iskan kakapakyot dito kay smile. Hindi yan, memory verse, hindi smile, memory verse. Kaya, kayo dalawa, mag-double time, di kayo matulog mamaya pag di kayo nag-memorize. Kayo, wala namang klase, so double time kayo. Basa, hindi word for word, basahin lang 5 times before matulog. Pagising, basa naman 5 times. 5 times. Before matulog, basa naman. Before Friday, Merkulis pa lang, memorize nyo na. Basta sundin nyo lang yan, 5 times. Kung gusto mo, 10 times, pwede rin, 10 times. Basa 10 times, 10 times. Pagkagabi naman, before matulog, 10 times. Certainly, no? Nyo po yan. Alright? So, I want to say thank you pala sa opportunity. Galing kami ng Tupi. At doon na kami gipalans ni Pastor Albert kay kanilang 9th church anniversary. At the same time, birthday ni Ma'am Jean, ang wife ni Pastor Albert. Ika-9th church anniversary nila. Actually, nung dapat Sunday, pero gi-extend nila this Sunday. Alright, so after sa lunch, 1 o'clock, nag-start, nag-speak tayo sa kanilang church anniversary. At may ilang men nakapunta doon, no? Naka-lunch fellowship. Alright, so i-pray natin ang transition ngayon. No? Ga-recover pa rin sila, dumaan din sila sa problem. Mas matindi pa sa atin. No? Grabe din yung problema sa Tupi. Pag-pray natin ang kanilang gawain doon na strengthen pa rin ni Lord, may mga lesson learned sa mga nangyayari. Okay, so wala man tayong karapatan mag-condemn, si Lord lang. No? Ang atin, andyan tayo para magtulong, no? Mag-alalay sa mga believers. Okay? Pakilagay ang ating whiteboard please at saka ating whiteboard at saka yung ating pulpit stand. Nehemiah 8:8 sa ating study ngayong hapon. Right? Sige po. Ating basahin po ang Book of Nehemiah. Book of Nehemiah, chapter 8, verse 8. Nehemiah chapter 8, verse number 8. Verse number 8. Let's read please. Verse 8, ready go. So they read in the book, in the law of God distinctly, and gave the sense and caused them to understand the reading. So equivalent po ito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Dito sa time po ni Nehemiah ay nagbigay po ng gibasa po ang book of the law
Okay? Sa time po ni Ezra dito. And then sabi dito, so they read in the book which refers to the book of the law kay Moses sa Torah of God distinctly. So dapat ang pagbasa distinctly. And gave the sense and caused them to understand the reading. Kaya importante po na hindi lang tayo magbasa. Amen? Bagkos ay ating pong unawain ang ating gibasa. Okay, let's pray. Father, we thank you this afternoon, Lord, sa opportunity na muli po kami makabalik, makomplete namin ang araw po na designated sa pag-worship sa inyo. I pray, dear Father, na kayo siyang magtulong sa amin sa pag-proceed namin sa aming Bible study ngayon pong hapon. And help us, like sa time ni Nehemiah and Ezra, na every time magbasa kami ng iyong salita, dapat basahin namin na may sense of understanding. And Lord, we should read it distinctly. Unawain namin ng proper, intindihin namin properly kanino gi-address ang sulat at kanino ito inuutos at sino ang nagsulat para properly ma-dissect namin, Lord, ang iyong salita. Thank you, Lord, sa opportunity na makagather kami at maka-study kami together with your people and the brethren. Be with us and please grant us your wisdom, Lord. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Be seated, please. So, very important po ito na principle na ating ma-discuss ngayong hapon na dapat nating maintindihan yung proper understanding ng Word of God. Kasi pag hindi natin naintindihan, okay, magkaroon tayo ng confusion sa Bible. Magkaroon tayo ng misunderstanding. Isipin natin na ang Bible may mga contradiction. Okay? Bakit contradict sila? Sinabi dito sa kabila, tapos sinabi naman dito, iba na ba ng sinabi? Okay? So, isipin natin na something is wrong. Mag-conclude tayo na parang may wrong talaga ang Bible. Parang may, okay? May mali. Kasi ibang sinabi dito, ibang sinabi dito. So, come up tayo. Pero mga kapatid, like I said, okay, wala pong contradiction ang Bible. Ang kailangan lang natin is proper understanding, yung bang principle, whose mail it? Whose mail it? Pag sinabing whose mail it, kaninong sulat ba yan? Para kaninong sulat? Kaya yun yung principle na dapat nating maintindihan sa panahon natin ngayon. In this dispensation, kanino yan dapat gi-address? Okay? So, may proper lang tayo na paraan. Like I said, ang Bible, mga kapatid, the entire Bible is for us, para sa mga tao. But not all of it is written directly to us. Okay? Ang Bible is para sa lahat ng mga tao. Pero hindi lahat na sulat directly para sa iyo at para sa akin. So may mga verses sa Bible na intended lang sa Old Testament na hindi na intended sa atin. Okay? And let me give you a few examples in the Bible na dapat nating tingnan. Genesis 6:14, okay? Just few example lang ito. Okay? Genesis 6:14. According sa Genesis 6:14, sabi ng Bible, make thee an ark of gopher wood, rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. Okay, tanong, kanino ito nakaman giutos? Make thee an ark of gopher wood. Siguro kahit mga bata makasagot. Amen? Sino? Si Noah. Si Noah. Binigyan ng instruction ni Lord kasi God is going to judge the earth because of the wickedness of men. Amen? So sabi niya, gagawa ka ng ark, lalagyan mo siya ng pitch, yung sealant para hindi papasok yung tubig. Tapos binigyan siya ng details at 3 story or sabi niya dito, make it and shall pitch it.
within, without. So, in and out, lagyan yan ng pitch or sealant. O ngayon, pag hindi mo yan naintindihan, basahin mo, make thee an ark of gopher wood. Saan ako kukuha ng gopher wood? Gopher wood. Gopher wood. Akala mo, pag di mo i-analyze ito, akala mo, ikaw pa rin ito. Kasi sabi mo, lahat na verses ay para sa atin lahat. O paano ngayon ito? Gawa ka rin ng arka. Hanap ka ng gopher wood. Saan ba yung gopher wood makita? Wala yan dito. Nasa Middle East lang yan. At baka wala na yan ngayon na klase na variety ng klaseng kahoy. Kasi si Lord talaga nagbigay ng specific instruction. Not just kahoy, not just wood, but gopher wood. Very specific si Lord. Oh. So kung di mo intindihan, para basta Bible, pastor, wala na. Basta Bible, para sa atin yan. Importante, sunod tayo sa Bible. Paano yan ngayon? Di ba? Kaya hindi pwede. Itong kamad na ito, specifically, is given only to Noah. So ngayon, kaya di man tayo si Noah, wala tayong labot dito. Di na tayo pwedeng magawa ng ark. Maliban lang kung si Lord ngayon, directly sabihan ka, magawa ka ng ark. Pero wala namang revelation ngayon. Kasi kumpleto na ang Bible. Nakuha nyo? Amen? Another example. Pag di natin intindihin, Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Verse 1. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, and to a land that I will show thee. Verse 2, I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So Abram departed, as the Lord had spoken unto him. And Lot went with him, and Abram was 75 years old when he departed out of Haran. And Abram took Sarai, his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and all the souls that they had gotten in Haran. And they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. Okay, so sino naman ito? Maliwanag. Actually, di pa Abraham. Abram pa siya. Abram pa siya. So inutusan siya, very specific instruction ni Lord. Directly kay Abram. Anong command? Anong gamit ni Abram? Get thee out of thy country. Verse 1. Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, and to a land that I will show thee. So may command na intended kay Abraham, umalis ka sa bayan mo, umalis ka sa tahanan ng tatay mo, sa mga relatives mo, at ikaw ay aking dadalhin sa lupa na hindi mo alam, na ipapakita ko pa lang sa iyo. At doon gagawin kitang malaking bansa. Great, no? Great people. At sabi niya, sino mang i-curse sa'yo, ay i-curse ko. Sino mang susumpa sa'yo, ay susumpain ko. At sino yung i-bless sa'yo, mag-bless sa'yo, ay pagpapalain ko rin. So yung verse na yan, specific lang kay Abraham. Hindi mo pwedeng i-apply yan na verse sa ibang tao. Even sa ating panahon ngayon, isa lang ang Abraham. Isa lang ang pinangakuan na, I will bless thee, that blesseth thee. I will curse thee, that curseth thee. Hindi na yan ma-apply ngayon yung ganun. Kasi si Abraham lang binigyan na sumpain ko ang susumpa sa iyo. Ngunit, pagpapalain ko ang magpapala sa iyo. Amen? So kung i-apply mo yan, di mo intindihan, para sa atin ito. Aalis ka rin dapat sa bayan mo. Dapat aalis ka sa lugar mo. Aalis ka sa tahanan ng tatay mo. Ang tanong ngayon, nangako ba si Lord, gagawin kang great nation? Hindi. Kaya dapat unawain natin, kaninong sulat, kanino gi-address yung bersikulo na yan. Applicable ba yan sa'yo? Ikaw bang inutosan? General command ba yan? Hello? O specific lang na tao ang binigyan ng instruction. So doon tayo magkaalaman. So ngayon nga, walang contradiction ng Bible. I-plaster lang natin kanino yan. Direct ba yan sa atin? O specific lang na tao? Alright. Okay, another verse. Leviticus 4:20.
Leviticus chapter 4, verse number 20. Leviticus chapter 4, verse number 20. Alright, verse 20. And he shall do with the bullock as he did with the bullock for a sin offering. So shall he do with this. And the priest shall make an atonement for them, and it shall be forgiven them. Oh, kanino naman ito? Gi-address. Okay? Kanino? Anong sagot niyo, Brad? Sinong binigyan ng instruction? Primarily si Moses. Tapos si Moses, sabihin niya sa Israel. Oh, sabihin niya sa bansang Israel. Nga anong gawin nila, Brad? In order ma-forgive sila? Anong gawin nila? Magawa ng burnt offering. Anong klase na offering? Bulak. Anong bulak? Hindi bulak, ha? Anong bulak? Ha? Oh, anong, di ba, may mabasa, bulak. Oh, ano yan? Anong klaseng animal yan? Ah? Oh. Oh. Oh, simple lang ang clue from the word bull. Oh. So walang bull na lalaan babae. Pag sinabi mong bull, lalaki, turo na baka. Oh. So possible tinday. Oh. Tinday nga hindi man masyado yung sultirito pa kun sa tao. Hindi tong turo na gid ba nga atong ginagawa nila na rido rodeo. Tinday nga lalaki, very specific si Lord. Anong klaseng offering? Burnt offering, tapos very specific, lalaki nga baka. Bulak. Okay? Then, para daw sila mapatawad as a nation, Israel. So, national forgiveness ito. Okay? So, mag-offer ang mga pare at ang mga tao, gamitin ang mga pare, mag-offer ang mga tao, every time magpunta sila sa temple, mag-offer ng sin offering para unforgive them. So ngayon, pag hindi mo naintindihan yan, dala ka rin ng tinday. Hindi? No tinday, no forgiveness. Kaya requirement man sa kanila na dapat may burnt offering. Gusto niyo mapatawad kayo as a nation, i-bless kayo ni Lord, sin offering. So di sila pwede ba magpunta lang na walang offering? Required sila. Kasi, sabi doon, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kaya every time sila magkatay talaga, may dugo dapat every time mag-i-offering. Kaya kung wala yan, no forgiveness ang mga Israelite. So ito, number one, intindihin natin sa Israel. Na command. So ngayon sa atin, hindi na ito applicable. Kay under the law ito. Ngayon, under the grace tayo. Isa lang ang requirement under the grace, the blood of Jesus Christ. Kaya, no need. Kaya, imagine mo, kaya dapat tayo magpasalamat, mag-thank you kay Lord ngayon. Aside na simple ang ating salvation, simple pa ang ating forgiveness. Kaya gi-forgive na tayo ni Lord. Imagine mo kung ikaw ang naging Christian sa Old Testament. Imagine mo, ano kahirap. So meaning, marami ka dapat animals. To make sure na mapatawad ka lagi, Brad. Kung wala kang animals nung una, agoy, wala kang kapatawaran, Brad. Impyerno ka. Pag namatay ka, automatic, kasi nagabase sila sa sin offering. Nagabase sila sa burnt offering, mga kapatid. Okay? Kaya dito papasok yung rightly dividing the word of truth. No, na i-plaster natin ang mga verse. Kanino ba applicable? Sinong sinabihan? Okay? So, I hope na ito po ay
maliwanag. Okay? Now, the Bible divided into groupings based on different dispensations and based upon the group of people to whom God is speaking. Okay? So, ating tandaan kung sino ang mga tao na gi-address sa Bible. Number one, people, groupings. Mga tao na gi-address ang Bible. Number one, people, or, sabi dito, okay, sorry. Diyos under the law. Pag sinabi mong Diyos under the law, nagsimula kay Moses. Kasi si Moses, bibigyan ng covenant. Siya ang binigyan ng covenant or law, yung aside sa 10 commandments, marami pang covenant bibigay ni Lord sa kanya. So, klaro po yan. Genesis to Deuteronomy, ang writer niyan, walang iba. Si Moses. Alam ng mga Bible student yan. Pentateuch ang tawag. Pentateuch. The 5 books of Moses. Ang author yan, si Moses ang nagsulat. Okay? Pentateuch. 5 books of Moses. Okay? Jews under the law. Okay? Yan ang unang mga recipient. Unang gisulatan. Okay? Address o recipient sa Bible. Pangalawa, Gentiles. Pag sinabi mong Gentiles, non-Jewish people. Gentiles. Pag Gentiles, automatic hindi Hudyo. Ano ka man, Chinese ka man, Korean ka man, Japanese ka man, okay? African, European, basta hindi Hudyo. Ang tawag sa kanila, Gentile. Gentile. Kasama tayo. Hindi man tayo Hudyo. Okay? Kasama, nabilong tayo dito. Gentiles. Baka claim ka, Hudyo ka ngayon. Anong tribo mo? Ilong mo pala, di nakapasa Tingnan mo yung mga Jew. Amen? Mga Turko, no? Mga ano ba? May pagka-Arabo ba? Deep-seated eye. Dalo mata, pero tangos ang ilong. Mga sa Middle East, no? So, itsura pa lang, mahuya na ta mag-claim-claim ang Hudyo ta. So, di pwede, no? So, Gentile ta, Gentile. Amen? Alright. Okay. Pangatlong grupo. Yan. Pangatlong grupo is that Christians living today. Sa ating panahon ngayon, mga Christians. Alright? Sa ating panahon ngayon, gitawag siyang Church of God. Sa ating dispensation ngayon, Christians living today. Sa ating panahon. Yan po. Alright. Okay, Christians living today. And then, meron pa, alright. Christians, okay? Alright, sorry. Itong tinatawag na yon. Meron ding pang-apat, tinawag na tribulation saints. May mga saints din during tribulation. Kaya nga, kung istadihan mo yan, sa tribulation period, may mga preacher pa doon. May mag-preach pa ng gospel. Kasi may mga saints pa rin. May masave pa rin during tribulation. May mga preacher pa dyan. Ipapadala ang Panginoon. In fact, patayin sila during tribulation. At makita po yun siya worldwide, mga kapatid. Okay? So may mga tribulation saints. Yung hindi nadala sa rapture. Hindi, maybe gayon nakarinig sila ng gospel pero hindi sila nag-believe. So nabilin sila, naiwan sila. And baka some of them, mga relatives natin, na hindi, kumbinsido sa gospel. O ang pag-intindi sa gospel, hindi talaga heartily.
Oh, kaya naiwan sila sa rapture. So dito sila sa tribulation period. Okay, tribulation. So may mga saints pa rin during tribulation. May mga saints. And then ang panglima, ano kaya? Sige, i-guess nyo. Ano ang panglima? Na sinulatan sa Bible. Mga Hudyo during the law, mga Gentiles, itong Gentiles mix ito. May Gentiles na saved, may Gentiles na unsaved. Oh. Ito naman, exclusively sa mga Christians today. No. Church of God. Okay. Tribulation saints. Ang panglima, churches. Oh. Oh. Sige pa. Sige, guess pa kayo. Ha? Sino ang panglima kaya dito? Na groupings. Sa group. Sige. Brainstorming tayo. Mga Bible student. Sige, Chel. Sino pa? Panglima. Na recipient sa Bible. Gi-address ang Bible. Unsaved people. Okay. So, siguro napay unsaved, meron pa doon siguro nasama sa unsaved. Pero to be specific, okay, the person living in millennium. Millennium. Alright. Minsan, mahirap ang spelling ng millennium. Yon, double L, double N. Millennium. Or, 1,000 years. Okay, 1,000. Okay? So, ang panglima, nag-i-address sa Bible, mga tao na panahon o during sa millennium. Okay? During sa millennium. This time is 1,000 years reign of Christ. So this time sa millennium, that's the time ma-fulfill yung King of Kings and Lord of Lords, si Jesus Christ. I-restore ni Lord ang Davidic covenant. Meron siyang Davidic covenant. Ang throne ni David, i-restore niya at siya na ang maging hari. Okay, yun ang tinatawag perfect government. Kasi Jesus Christ ang ruler. Siya ang mag-rule doon. At ma-fulfill po yung verse, mga kapatid, na ang bata pwede na maglaro sa leon. Ang bata pwede na makipaglaro sa mga snake, kaya magiging harmless na po sila. Sa millennium, yun ang i-restore ang Garden of Eden. So kung ano ang Garden of Eden nung una, kung anong sitwasyon noon, very fruitful, grabe abundance, ang mga animals, mga domesticated, wala silang harm sa mga tao, para din silang mga tao nakipaglaro, ganun mangyari sa millennium. Kasi si Satanas this time, 1,000 years, mahuhulog siya sa bottomless pit, nag-ikot-ikot lang. 1,000, hindi siya nahulog, nag-ano lang siya. Doon. Sa bottomless Paano masabi na mayroong bottomless nga? Walang ending ang pagkahulog ni Satan. Imagine mo, 1,000 years. So, gi-address pa rin. That is why, yung i-connect mo yung Daniel at Revelation, yun yung para sa millennium. And partly, meron din sa part ng Matthew. Especially ang chapter 24, nag-refer yan siya sa tribulation period din. Alright? At marami pang mga connecting verses. Okay? So ito, dapat maintindihan natin. That's why some men concluded that the Bible is confusing, contradicting, and with errors, because they claim that the entire Bible is written to them, and because they make the Bible say whatever they want it to say. So sabi nito, you can make the Bible say whatever you want it to say, but simply ignoring the context, if you will do that, you will come up into a conclusion that the Bible is inconsistent and contradictory, which is certainly not. So, hindi po contradictory, mga kapatid. Now, ano ang proper interpretation sa Bible? Kahit di ka mag-Bible school, maintindihan mo ang Bible. So, meron pong principle ang Bible
mga kapatid, na dapat nating tanungin. Okay, principle number 1. Alright, ganun lang. Ganun lang kasimple. Okay? I-question lang natin. Who? Okay, R ito. Who wrote it? Okay, every time magbasa tayo ng book, meron kang gibasa, Brad, number 1 talaga na ano mo dayon, sino bang writer nito? Merong mga book sa Bible na iba ang writer. Not necessarily na ang nakapangalan sa kanya, Isra na rin ang writer. Merong mga book sa Bible na iba ang writer. Do you believe? Yes. Oo, mga kapatid. Katulad sa Matthew, Genesis 2, Deuteronomy, hindi man nakapangalan kay Moses. Pero ang writer si Moses. Ano pang example sa Bible na nakapangalan sa ibang tao pero iba ang writer? Give me example. Ano? Si Timothy? Timothy. Nakapangalan kay Timothy. Tama yan. Pero, ang writer, si Paul, gi-address kay Timothy. Si Titus, di din siya writer. Di same gyapon. Di same with Philemon. Pagbasa mo, Philemon, si Philemon din writer, ani? Kaya ka mag-iintindi. Way mo gi-analyze, sino ang writer? Kaya ang anong nakapangalan, nasanay tayo kung Peter. Kasi Peter, automatic si Peter yan. Yung John, yung sa Gospel, si John, tapos 1st, 2nd, 3rd John, at saka Revelation, isa lang author, John the Beloved. Isa lang yan siya. Siya ang writer niyan. Pero may mga, like I said, book sa Bible na si Apostle Paul, mostly ang writer, pero iba gipangalan. Kaya, number 1 principle sa pag-interpret ng Bible, who wrote it? Sino pa nagsulat? Sino ang writer nito? Let me ask you, anong gisulat ng book ni Prophet Samuel? Anong book ang gisulat niya? Samuel? 1st, 2nd Samuel. Sino ang writer sa Kings? 1st, 2nd Kings. Sige. Sino ang writer? Author o writer? Assignment? Di ba? Mga simple lang, pero di natin alam minsan. Gabasa tayo ng Bible, pero di natin alam ang writer. Kaya, rule number 1, Brad, sa pagbasa ng Bible, ilagay mo sa isip, sino kayang writer nito? Basa ka ng Psalm. Actually, ang Psalm, maraming writer. Hindi lang si David. Sino pa? David? Moses? Asaph? Si Agor? May portion din na Solomon. Meron din siyang portion doon na ang chapter 90 si Moses po 'yan. Chapter 90 sa Book of Psalm, may portion doon. Si Asaph, marami diyan. Kaya pag hindi mo naintindihan, akala mo si David lahat, hindi po lahat si David kasi nakita mo yung the Song of David or the Psalm of David, yan automatic si David yan. Pero may Song of the Grace na gi-ascribe kay Moses, no? Meron kay Solomon na portion sinulat sa Book of Psalm. Kaya pag hindi mo yan naintindihan, akala mo, isa lang ang writer, no, sa Book of Psalm. Marami yan kasi 150 chapters po yan. Hello, amen? So yun ang principle natin sa pag-study ng Bible. Alamin natin kung sino ang sumulat. Who wrote it? Who wrote it? Okay. Next principle. Next principle. Diba, meron yan sa school, gituro man yan. Mga 5 W's. 5 W's, 4 W's. No.
Pangalawa, when was it written? So ito naman tumutukoy, ito is person, ito naman is date. Kanino o kailan sinulat? When? Pag sinabing when, kailan? Tumutukoy po yan, nag-refer yan sa date, okay? Sa pizza, sa month, it could be year, basta kay when, no? Time ano siya, time zone, timeline. So, pag sinabing when, that is considered timeline. Okay. Kailan isunulat? 65 AD, 4th century, 6th century, 80. Merong bagong debate ngayon si, Darwin Gitgano, yung tikalon man nga pari sa Bohol, na nga siya daw pinakapag-on, di pa daw siya napildi sa debate. Marami na daw siyang pinatumba ng mga debatidor. Sa Badista, ganito, born again, mga Jehovah's Witness. Lately lang, merong pumato na pastor, si R.A. Puentes. So, ang kanilang topic, sinong nag-compile sa Bible? Kasi giklaim nila na ang nag-compile sa Bible, Catholic. Sila daw ang nag-compile. So, yun ang kanilang argument. Giklaim ni sa Catholic side, sila ang tapos sa negative side, yun ang Baptist. Di ko alam kung saan ito si Puentes na parang sa Luzon, something na, saan bang church niya? Rian Puentes. So doon, I do not know, di ako makabalansi, pero marami nagsabi, si Gitgano daw ang nanalo, meron namang iba. Si Puentes, yung pastor sa Baptist, di ko alam kung saan siya nga circle na Baptist. Bible Baptist ba? Fundamental Baptist ba ito si Puentes? Di ko wala akong masyadong At giprove doon, gidisprove ni Pastor Puentes, kasi claim ng Catholic na 405 gicompile ni Bishop Damasus. Ang Bible. Gicompile. Both Old and New Testament. Pero gisupalpal siya ni Puentes. Siya mali. Di ka nag-study. Kasi patay na si Damasus. 346 pa lang. 346. Okay? Patay na. So, ang claim niya, 405 daw na-compile ang Bible. So, meaning, earlier papatay na. So, mali ang kanyang claim na na-compile ang Bible, 405. That is mga 5 century siguro. Yun ang kanyang claim. Alright? So, yung mga ganong bagay. Okay? So, when? When? So, dito tayo mag-focus. When was it written? Kailan sinulat? Okay? Ang Matthew, kailan sinulat? Anong AD sila? Okay? So, yan po. Tanungin natin. Okay? Principle number 3. Principle number 3. Whom it was what? Written. Pag sinabing whom, ito yung recipient. Kanino gi-address? Ano bang spelling ng recipient? May T pa ba? Recipient. Wala ng T? Tama ba? Kayo nga mga grammatian. Recipient, yung tagatanggap. Yung address ba? Gi-address. Kanino? Receiver ba? Kanino sinulat? Katulad, Timothy, siya ang receiver. Siya ang sinulatan. Siya ang dapat tumanggap sa sulat ni Paul. So, pag sinabing whom, kanino sinulat? Ang Romans, automatic, mga Christian sa Rome. Pag sinabing Corinthians, mga Christian sa Corinth. Ang tawag sa kanila, Corinthians. Corinthian believers. Colossians, mga Christian sa Colossae. Sila ang receiver. Alright? So, dapat maintindihan natin. Okay. Now, Hebrews. Sinong receiver? Book of Hebrews. Hebrews chapter 1. Ganun ba?
O, tingnan nyo. O, tingnan nyo po, verse 1. Peter, an apostle, Peter ba itong ibasa ko? Hebrews. No. God who at sundry times and in diverse manners speak in time past unto the fathers by the prophets. Okay. Gusto ko makita yung word na yung mga Hebrews o Hebrew. So, sulat itong Hebrew kay address sa mga Hebrew. Hebrew, Jewish people pa rin. No? Mga Jew pa rin sila. Kaya tinawag silang the epistle to the Hebrews. So itong hindi ito para sa mga Gentile. Okay? Ang Hebrews, primarily para ito sa Hudyos. Ang sinulatan, ang receiver ay mga Hudyo, scattered or sila. Nag-iba-iba sila ng lugar. No, sinulatan sila. Katulad po doon sa kay Peter. No. Kay Peter, the same sa ni Peter, kanyang sulat ni Peter or ni James. Tingnan niyo po sa James chapter 1 verse 1. The same, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. So, ang James din, okay, ay para sa mga Hudyo. The 12 tribes of Israel, na kung saan naghihiwalay-hiwalay, nag-spread out sila. Kaya sinulatan po sila ni James. Scattered abroad. So, Hudyo gyapon ito sa mga Jewish ang recipient, primarily na receiver po ng Word of God. Word of God. Okay? Whom was it written to? Whom was it written to? Kanino? Isinulat. Okay? Para kanino? Alright. And, pang-apat na principle. Okay? Pang-apat is the principle, what is the passage about? What is the passage about? Alright. So, ano bang gustong i-drive out? Anong gustong i-point out ng passage? It could be book, it could be verse, or it could be chapter. So, dapat intindihin, ano po ba ang pinaka-main? Ano po yung thought ng chapter na ito, or yung specific, na drive nitong book na ito? Kung sa book man, anong pinaka-entire niya? Central theme. Kung chapter man, ano yung pinaka-message niya? Pinaka-keyword, or pinaka-key verse, or pinaka-key thought dito. So, intindihin natin. So, para maliwanag, example, ang pinaka-context doon sa chapter number 10 ng Romans, ano yun? Mga Hudyo. Ano ang desire ni Paul? Salvation for Israel. Kaya sabi sa chapter 10 verse 1, Brethren, my heart desire and prayer to God that Israel might be what? Saved. So, ang kanyang context doon na ang kanyang kababayan, kanyang mga brethren, na mga Jewish people, ay sana maligtas sila as a nation. As a whole. Okay? So, yan ang kanyang punto doon sa kanyang sulat. Ni Apostle Paul, ang kanyang desire sa kanyang mga kababayan, prayer niya. So, dapat maintindihan natin. Okay? Yung pong example lang po yan. Okay? Now, i-consider natin ang mga bagay na para sa atin is, nag-contradict. Okay?
So, dapat nating i-classify. Okay, erase ko na ito. Okay, gising pa tayo. Amen? Oh, interesting ito mga kapatid na dapat nating ma-understand para maintindihan natin every time magbasa tayo. Ako mga kapatid, honestly, kahit pastor na ako, may mga verses ako na medyo na-confuse ako nung hindi pa rightly dividing. Nasabi ko parang contradiction. Example, ang command sa Old Testament, tooth for a tooth, eye for an eye. Oh, tingnan natin dito po. But bago po dyan, okay, tingnan natin ang sabi po sa Bible. So, i-classify natin. Yan. I-separate natin. So, dito sa kabila, okay, Diyos under the law. Okay. Diyos under the law. Alright. Okay, kasama na dito, mga kapatid, sa Diyos under the law, yung tinatawag, tatlo ito sila. Tribulation, saints. Alright. Dito naman sa kabila is the church. Body of Christ. Okay. By the way, hindi tayo ma-confuse. Iba po itong body of Christ sa local church. Ang church tinutukoy, body of Christ, lahat ng mga saved. Amen? Lahat ng mga saved. Galing sa time pa doon ni Abraham, tapos sa ating panahon, at yung ma-saved pa, ay na-member sila sa body of Christ. Oh, yung na-save nung unang panahon, na-save kasama tayo, at yung masisave pa, automatic, ma-member sila sa BOC, Body of Christ. Okay? So meaning, pag sinabi mong church o Body of Christ, lahat po ito automatic save. Lahat ito save, walang unsaved dito. Sa local church, iba. Possible dyan, may unsaved. Now, member na baptize, gasimba, pero possible dili save. Kaya di mo man alam kung sino talaga doon ang saved. Di ako, natutula, di ko alam kung ano, pero makita man sa bunga. Oh, pero sa body of Christ, lahat ng mga saved, purchased by the blood of Jesus Christ, sealed by the Spirit of God, ay member automatic sa body of Christ. Alright. So, huwag tayong ma-confuse dito. Or body of Christ, or tinatawag din siya na New Testament Church Age. New Testament Church Age. O yan, Church Age ngayon sa ating panahon. Now, okay, tingnan natin ano ang contradiction. During the Jews, under the law, ano ang batas? Okay, Exodus 21:23. Tingnan nyo po. Ano ang command? Exodus 21 and 23. Exodus chapter 21, verse number 23. Okay. Okay, let's read, please. Ready, go. And if any mischief follow, then thou shalt give life for life. 24. Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. 25. Burning for burning, wound for wound, stripe for stripe. And if a man smite the eye of his servant or the eye of his maid, that it perish, he shall let him go free for his eye's sake. Ito na yung servant na pag nasakit mo yung mata niya, nabulag siya, okay, accidentally, nabulag mo siya, hindi mo na siya gawing servant, i-release mo na siya. Kasi nabulag yung servant mo na yan. Pero sabi dito,
prior sa verse na yan, sa Old Testament, pag nagkamali yung tao, sabi niya, pag ginawan ka, ang katapat po yan is life for life, eye for eye, tooth for tooth, and hand for hand, foot for foot. So, grabe, no? Ganun ka-stricto sa Old Testament. Ganun katindi ang batas nila. Oh. So, halimbawa, pag pinatay, may namatay, kapalit po yung buhay. Doon kinuha ang prinsipyo ng mga rido. Ngayon, pag nabawasan pamilya nila, kuha din sila ng buhay ng kalaban nila. Kaya nagiging ubusan na ng lahi. Kasi yun ang prinsipyo na sinunod nila. So kung nabulag ka, gawin sa Old Testament, kunin yung mata, bulagin ka rin nila. Hand for hand, tooth for tooth, eye for an eye. Ganun ang batas. So legal yun sa kanila kasi batas yun ni Moses. Batas ng Diyos yun. Legal yun. Okay? Wala pwedeng mag-violate doon. Walang pwedeng kasuhan noon. Ganun katindi sa Old Testament. Kasi legal yun sa kanila. Pero ngayon, sa ating panahon, anong kaibahan? Sa dispensation of grace, sa church age na tayo, anong sabi ng Bible? Applicable pa bang tooth for a tooth? Eye for an eye? Ano na ngayon, Brad? Forgive. Okay. Sige. Basahin natin po. Basahin natin ang Romans 12:17. Mga babae, please. Romans chapter number 12, verse number 17. Romans 12:17. Ready? Ladies, go. 18. Alright. Ano na ngayon sa panahon natin? Lalo na kay Paul na nagsulat dito. Sabi niya sa verse 17, recompense to no man evil for evil. Ayaw bayari ang tao mali sa mali. Okay? Sa masama. Instead, provide things honest in the sight of all men. Amen? Ano pa sa 18? If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Hello? Ano dapat? Ito na. Sa panahon natin, sa body of Christ, sa New Testament, church age, or dispensation of grace, live peaceably with all men. Amen? Kahit na nasaktan ka, grabyado ka, ang command ni Lord, di mo balusan. In fact, anong sabi niya sa verse? Okay? Nakalimutan ko yung specific verse? Render evil with evil. Be not overcome with evil, but overcome evil with good. Anong verse yan? 21. Yan. Be not overcome of evil, huwag kang magpadala sa masama, instead, but overcome evil with good. So, hindi mo na i-apply yung tooth for a tooth. Gitanggalan ko unto, pastor, balusan ko man ambak mo na natanggal ako ng unto. Unto, tanggalon ko man unto niya. Natanggal talinga ko, tanggalon ko man talinga niya Biblical man na, pastor, gani, pero sa Old Testament na to, Brad. Hindi na to pwede subong. Amen? Ang subong, peace. Live peaceably with all men. Mag-star ka, magtinir ka, magkinabuhi ka, nga malinong, upod sa tanan mga tao. So meaning, ang humility, ara ang forgiveness. Hindi na nga mugit even ka.
Hindi na mo balos, mo retaliate. Ang sabi pa sa Bible, be not overcome evil with evil. Of evil, but overcome evil with good. Amen? Medyo mahirap man. Pero ito ang utos ni Lord sa atin, panahon ngayon. Kaya pag nagkamali, may nakasala sa atin, i-pray natin sa Panginoon na sana po, by God's grace, magawa natin ito. Amen? Budlay ba yan No? Hirap ito mga kapatid. That's why na kailangan natin ng grace ni Lord. Okay, so iba, sa Diyos, under the law, sa tribulation saints, iba, mga kapatid. Ang kamad, eye for an eye, but dito po sa atin, live peaceably with all men. Overcome evil with good. Another example. Dito po sa Bible. Okay. Now, Matthew chapter 3, verse 1. Matthew chapter 3. Verse 1. Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, verse 1. Bible says, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Verse 2, ano ang kanyang preaching? And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Ano ang preaching ni John the Baptist? Repentance. Ang message niya, repent ye. Chapter 4. Proceed sa chapter 4, verse 17. Chapter 4, verse 17. From the time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ito naman si Jesus Christ na mismo ang nag-preach. Si John kanina, repent ang kanyang message. Si Jesus Christ, ang kanyang preaching pa rin, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So almost the same. The same sila ng preaching kay John the Baptist. Alright, chapter 9, verse 35. Matthew chapter 9, verse number 35. Okay, verse 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. So take note, si Jesus Christ nagpunta sa mga villages, nagpunta sa mga cities, nagpunta sa mga synagogue, nag-preach siya. Ano ang kanyang message? Ano, Brad? Gospel of the kingdom. Ang message niya, gospel of the kingdom. Take note, Gospel of the kingdom. Ang message ni Jesus Christ. Chapter 10, verse 5. Chapter 10, verse number 5. Alright. Okay. Anong sabi niya? Verse 7, until verse 7. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not in the way of the Gentiles, and into the city of the Samaritans. Enter ye not. So binawalan sila na magpunta ang mga apostles, ang 12, doon sa mga Gentiles. At saka sa mga Samaritan, huwag silang pumasok. But go rather, verse 6, to the lost sheep of the house of Israel. So doon lang sila dapat mag-preach, ang 12. Mag-ikot-ikot lang sila doon sa house of Israel. Di sila pwede sa mga Gentiles, bawal sila sa Samaritans. Ano ang kanilang message? Verse 7, as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Okay, so makita nyo po, gospel of the kingdom, kingdom of the heaven, ang
message, mga kapatid. So dito po, sa time, Diyos, under the law, okay, ang kanilang message is Gospel of the Kingdom. Gospel of the Kingdom. Si John, same yan. Si Jesus Christ, the same message. 12 apostles, okay? Later on, the same message. Kingdom, gospel. Kingdom, gospel. Alright. Next, dito, sa kabila. Okay. Ano naman, na gospel? 1 Corinthians 1:17. 1 Corinthians 1:17. 1 Corinthians chapter 1, verse 17. 1 Corinthians 1 Corinthians, okay. 1 Corinthians 1, verse 17. Verse 17. I-underline nyo ang verse niyo, Bible niyo. For Christ sent me not to baptize, Paul says, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. So ano ang dito po ni Paul? Gospel. O clarify natin anong gospel po yan later. Alright. Verse 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. So, yon connection po yon sa verse 7. Para daw sa mga unbeliever, ang preaching of the cross is to them who are unsaved, is foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Now, look, chapter number, 1. Ephesians 3:1. Ephesians chapter 3, verse number 1. Ephesians chapter 3, verse 1. And 2. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you, Gentiles, if ye have heard of the dispensation, take note of the grace of God, which is given me toward you. So, na-mention po ang dispensation of the grace of God. Now, proceed tayo. Kaninang umaga, na-mention ko po ito. Acts 20:24. Acts 20:24. Acts 20, verse 24. Lahat mga lalaki, please pakibasa. All men, please. 24. Acts 20:24. Ready? Read. Amen. So ano? Dito sa time, gospel of the grace of God. So ano nga gospel ang gi-preach ni Paul? Gospel of the grace of God. Ano yan ang gospel? 1 Corinthians 15, 1-3. O, tingnan nyo po. Amen? Ayan, para at least maliwanag sa atin. Ano ba nga gospel, pastor? Ano ba yung gospel of grace? Oh, ito na yon. Ang sagot, sabi ni Paul, 1 Corinthians 15, 1-3, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Amen? Good news, which I preach unto you, which also you have received, and where ye stand. Ano po yan? Ano ang laman ng gospel? By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed
in vain. Verse number 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that, verse 4, He was buried, and that He rose again on the third day according to the Scriptures. So, ang gospel is, nga gi-preach ni Paul, is about DBR, the death, the burial, and the resurrection. Dito po, ito mga kapatid, ibigay ko sa inyo next, kung ano ang gospel of the kingdom. Ano ang kaibahan ng gospel of the kingdom at gospel of the grace of God. Ano ang requirements dito para ma-save ka? Okay? Ano, sa time dito, ano ang requirements? Number 1, mga kapatid, repentance. Repentance. Pangalawa, bigyan ko na kayo ng clue. Okay? Dito, baptism. Dapat silang mabaptize para ma-save sila. Pag hindi sila nabaptize sa time sa gospel of the kingdom, hindi sila ma-save. Tingnan nyo, Acts 2:38, nag-preach si Peter. Tingnan nyo, Brad. Ito, this is transition period na ito. Galing sa law, papunta na ng grace. Pero gadiminis pa lang, hindi pa totally ang grace dito. Kaya may transition. Tingnan nyo po, ang Acts 2:38. Tingnan nyo. Acts 2:38. Nag-preach si Peter. Anong message ni Peter? Tingnan nyo po. Kapatid. Ano siya? 38. Then Peter said unto them, repent and anong sunod? Be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission. Take note, para mapatawad mo sa inyong sala. Remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Kaya, ito, pag di mo naintindihan, ang mga Pentecostal gaklim. Para ma-save ka, magpabaptize ka, tama ang Pentecostal. Kaya may verse yan. Pero ang di nila alam, iba yan na gospel kaysa gospel ngayon. Kaya na gospel, under pa yan dito na gospel. Diyos and the tribulation saints, kailangan sila mabaptize para marimit ang kanilang kasalanan. Mark 16:16, anong sabi? Sinong pamilya? Mark 16:16. Andyan. Pag di mo alam, Brad, masabi mo talaga ang baptism kasama sa salvation. Yan, no? Ma-confuse ka. Anong sabi? Before we end. Okay, Mark 16:16. Mark 16:16. Maraming kadebate nito ng mga mga pastors, mga membro. Sabi? Mark 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved. Maluwas. So, pag intindihin mo yan, tingnan mo, pastor, apil lagi ang baptism, pastor. May verse, siya nga mutuo kag magpabautismo, maluwas. Ti apil baptism, nawa, pastor. Amo na, pastor, mapabaptize lagi ko, para maluwas ko. Sabi, hambal sa Bible, tama naman ang Pentecostal na sa Bible. Amen? Pero ang tanong, kanino yan? Kasama ka pa, applicable ba yan sa ating panahon ngayon? Anong klaseng gospel yan? Iyon na tayo, mga kapatid. Amen? Anong sunod? Kung di ka magpabaptize, apang dili siya mutuo, he shall be damned. Kaya, mostly sa mga Pentecostal, ang kanilang preaching, mutuo o mapabautismo. Kaya kung di mo mapabautismo, di mo maluwas. Ito na verse. Acts 2:38. If ye, sabi niya, receive and be baptized for the remission of sin. So kung wala kang knowledge, oo nga, mali galitong amo na gospel of grace nga, tuan mo lang si Kristo, maluwas ka. Mali itong hambali, pastor, may verse sa Bible, nga dapat magpabaptize para masave. So dapat maliwanag. Amen? Kaya yun ang intindihin natin. Dapat ma-differentiate natin, kanino ba yan applicable, kaninong message yan? Para dito ba yan, nabilong ba yan sa under the grace, period of grace, o dito sa gospel of the kingdom? Hello, amen? So dapat honest tayo na reader lang.
mga kapatid. So, para ma-unlock ang confusion. Kaya kahit ako nung una ba, naglibog man ko. Pero salamat, ang Holy Spirit nagtulong sa atin. Amen? Oh, nga dili-gali dapat. Ato lang iplastar. Kanino na nga mensahe? Applicable ba na sa ang gospel? And by the way, mag-discuss tayo, there are 4 kinds of gospel. Hindi lang gospel, but 4 ang gospel na mention sa Bible. 4 ka gospel. So dapat isa-isa konta na. Amen? Para mag-study pa ta, para hindi tayo ma-confuse. Every time magbasa tayo sa Bible, next time, ay, hindi ni para sa akon. Ini nga gospel, ay, gospel of the kingdom ni siya. Oh. Basahon ni mo Matthew, Mark, Luke, John, bad. Oh. By the way, ang kawatan sa cross, hindi yung gospel of the grace. Anong sabi niya? Lord, we thou comest unto thy kingdom. Kingdom yun. Kingdom ang kanyang, hindi heaven. Kingdom. Oh, kasi ang mga Hudyo, sa kingdom sila galantaw. Sa coming kingdom, earthly kingdom na established ni Jesus Christ. Kasi kaya Messiah sa kanila eh. Kingdom sila, looking forward sa kingdom. Hindi heaven. Oh. So marami dyan. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God. Hindi heaven, kingdom pa rin sila. Kaya dapat maintindihan natin yan. Kasi minsan may mga verse tayo, gikot natin, pero kingdom gospel para sila. Amen? So yan mga kapatid, ating isa-isahin. Ano ang difference? Okay, gospel of the kingdom and gospel of the grace of God. No? So ang meaning, ang content po ng gospel of the grace of God, the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. I hope mag-enjoy tayo sa pag-study ng Word of God. Amen? Praise the Lord. Tayong lahat, please. Let's pray. Father God in heaven, salamat Lord sa time. Ga-enjoy kami sa pag-study na iyong salita. Sana maging more reader pa kami. At every time mag-read kami, hingiin namin ang tulong ng Holy Spirit na hindi sarili naming interpretasyon. Because we believe the Bible will interpret itself. Amin lang Lord, unawain namin, intindihin namin sino ang writer, kanino isinulat, para kanino yan, kailan sinulat, Panginoong Diyos, para meron kaming idea. Kaya thank you so much Lord na dapat magkaroon kami ng proper understanding about right division. Because we believe walang contradiction ng Bible. Walang confusion ang Bible. Amin lang, i-plaster namin properly saan ito napabilang Panginoon. Help us, give us humble spirit, na di kami mag-judge na mali, kundi Panginoong Diyos, maging eager pa kami to study more about your word. This I pray, bless your people, in Jesus' name. Amen and amen. God bless sa ating lahat. Okay? Balik natin ang time sa ating song.